Opo, gawa nga po ng nagkulang po yung costume namin. Ang nangyari po, hindi na po nahanap. Kung nakaramdam po ako ng stress. Parang wala akong susunod ko pa ng stress. Hindi, kumbaga kulang po kasi yung yung mga gagamitin na props po. So, problema po yun. Problema po yun lahat. Pero nagawa naman ako. Hindi po eh. Wala po. Adi mo siya nakasabi. Kumbaga kulang po talaga. Yung nangyari din po naman yun. Yun yung ka talaga na stress. Opo. Sabi ko na po. Ano sa akin, napansin mo ba yung pagbabago sa antas ng stress mo sa iba't ibang yung mga competition? Kailan ka mas na-stress? During the trams? During yung nagsasayaw na kayo? Or pagkatapos? Bago siguro kasi iniisip ko eh. Iniisip ko kung mananalo ka. Tapos yung mga katulad po na yung mga course yung gano'n, pinagmamadali ka po ng coach nyo. Kasi may due date po. Mas stress po yun. Mas stress yung bago. Kasi yung Nagsasayaw ka na siya. Ayun, salamat. Dito naman sa kasunod na tanong, mayroon bang mga pagkakataon na pagtutulong sa sarili mo? Pakiramdam na labis na pagkabalisa. So, paano naapektuhan yung mga emosyon na ito, yung iyong motivasyon, kasiyahan sa pagsasayaw? wala naman po. Parang wala naman po yung kahit sa Parang, Kasi po talagang nasabi lang po ako sa flow. Yung pumangyari. ayun, yun yung naging mindset mo. Kaya kumbaga na-balance mo yung stress mo. Dito naman, paano Yung mga strategy mo or mga ginawa mo or ginamit mo para mapamahalaan ang stress o pagkabalisa? Meron bang particular na nakatulong para magampanan mo or masiyahan sa kaganapan? Siguro pa para po sa akin, ano po ba? Kumaalala po siguro sa sarili na ayaw ko yung pagkakas na kahit po nakakastos talaga sa totoo lang. Pero yun, kailangan mo naman magtiwala sa sarili kung kaya mo gawin yung Ano yung ginagawa mo pagka stress ka po? ano lang po, mag-iisip lang po ako ng malalim. Magkakaroon po na reflect sa sarili ko. Ano po ito? Parang susuko ako yung sasama ko. Wala lang ba ako kasi ganun po. Meron ka bang nakuhang suporta mula sa mga kaibigan, kasamahan, or pamilya na nagkaroon ng papel sa iyong karanasan? Ako meron po. Nakakapanood ko naman po sa amin lang. Nakatulong ba ito sa iyo? Ako sobra po. Kasi nalabas ko po yung bigat na ako kung ano yung nasa. Ayun, parang pagod na ilalabas mo rin. Meron bang mga particular na tao o relasyon na naka-impluensya sa iyong kalusugan, pangkaisipan, positibo or negatibo sa panahong ito? Kumbaga, parang may mga taong naghatid sa iyo ng negative or positive impact sa pagsali sa iyo sa interview. Meron po. Mga kaibigan ko po. Yung mga negative naman, sino-sino sila? Hindi ko wala rin po masabi na Wala din. kasi lahat po sila supportahan ko. Supportive silang lahat. karanasan sa pagkabalisa at stress. So, maaari mo bang ilarawan yung mga pagkakataon kung saan nakaramdam ka ng stress at pagkabalisa kaugnay sa iyong pagsali sa Sa pagsalik ko sa iyo, syempre minsan nakakaramdam ng stress dahil nga po nagsasabay yung sayaw then yung hindi naman nagbibigay pa po yung ibang teachers ng activities then may mga deadline pa po siya. So minsan naapektuhan pero gumagamit naman po ako ng time management kapag if may practice gagawin ko siya sa umaga then hapon practice ganun po, adjust. Balance lang. Balance lang. Good yan. Para walang nakakaligtaan na gawain. Oo, maganda yan. May natutunan kami sa'yo. So, napansin mo ba yung pagbabago sa yung antas ng stress sa iba't ibang yugto ng competition? Ayun nga yun. Yung sa... Oo. Itong intrams po. Oo. Nung nagpa-practice ka pa lang ba? O nung sumasayaw ka na? O nung tapos na yung sayaw? Para sa akin po, nung tapos na, kasi po nung tapos na, doon na pumasok sa isip ko yung mga gagawin. Yung mga pendings. Kasi po may mga kabibigay lang din na gawa po ng maaga rin pong binigay yung finals namin. Parang naisip mo yung, ay, ang dami ko pa palang gagawin. Ayun. Okay, next naman, mayroon bang pagkakataon ng pagduduli sa sarili o pakaramdam na labis na pagkagalis? Wala naman. Wala naman talagang confident ka dun sa pagsali. Dati ka nang sumasali. So,
negatibong pag-iisip, nagkaroon ka ba ng mga ganun? O emosyonal? May mga pagkakataon na nakakaramdam po ako ng mga negative. Pero unang-una po kasi, kapag nakakaramdam ako ng negative, lagi akong lumalapit kay God. Palagi po. Religyoso. Lagi po ako nagdadasal. Hindi naman po palagi, pero alam ko po sa sarili ko na palagi akong lumalapit sa Kanya. Yun yung parang siya yung Alam, source of strength. Apo. Very good yan. Sa hirap man o ginhawa. Yes, tama. Dito naman sa maaari mo bang balikan yung mga particular na psychological o emotional na balakid na yung hinarap bago habang nagaganap yung competition? Nagkaroon ka ba ng mga problema bago harapin yung intrams, bago dumating yung intrams? Sa damit, sa pagpapractice, sa kaibigan? Naging palakit lang po sa akin is yung duda na po ako sa kakayahan ko. Gawa po ng sobrang tagal na nga po nung nakaraang sali ko pa sa ganyan. Kaya po, napanghinaan din po ako ng loob. Pero, may mga kaibigan naman po ako na nag-push sa akin na sinabi na kaya mo yan. Yun yung talagang nag-stress mo ng strength. Then, ayun, alam na ano ko rin po sa sarili ko, na kaya ko pa rin po pala. Oo, tama na. Great. So, saan ang paraan na apektuhan yung ng aspeto ng intrams, yung katulad ng dinamika ng grupo interaction, yung mga kasamahan mo, yung estado mo ng pag-iisip? Doon sa mga kasama mo habang nag-interaction interaction yung pag-practice, naapektuhan ka ba nila? Regarding sa, hindi, talagang consistent yung halimbawa, wala kang nakaano, so, ano yung mga strategy o gawain ang ginamit mo para mapagpalaan yung stress? Una po yung pag-unawa sa sarili, tapos pag-unawa din po sa mga Kung merong hindi, halimbawa sa practice na late, ganyan. So, paano nakatulong yung mga nakaraang karanasan mo, personal na katatagan mo sa pag-practice sa mga competition? Dati ka na bang sinasali? Paano nakatulong sa'yo? Paano yung nakatulong sa'yo na may experience mo na? parang binago niya po noon kaysa amin. Kasi noon is talagang friendship na friendship. Kasi nga po wala pa po experience na yun. Tapos ngayon, nagkaroon na po ako ng experience. Parang mas confident. Napadali na po sa akin. Salamat ninyo. So, yung mga suporta ba mula sa mga kaibigan, kasamahan o pamilya ay nagkaroon ng papel sa iyong pagkasan? Supportive ba yung parents? Opo, supportive naman. Sila rin po yung nagpapagay sa akin. Very good. Kasi yung isang na-interview namin, hindi siya supportive. So, ito yung unang tanong ko sa'yo. Maaari mo bang ilarawan yung mga pagkakataon kung saan nakaramdam ka ng stress? Siguro po during that time po na nagpa-practice po kami is nagsasabay-sabay po yung pagod dito sa pagpa-practice at pagod po sa bahay. Ayun, doon ka parang talagang Sobrang pagod po. Oo. Talagang pag lalo sa schedule no, mahirap kumuha ng schedule pag magsasabay, tapos may exam pa. Parang kami din. Parang kami din yun eh. Okay, napansin mo ba yung pagbabago sa yung ayos ng stress? Hindi ko po talaga siya alam kung paano siya isisingit pagdating po ng nagsasabay-sabay po yung yung activity at practice. Okay, salamat. So, mayroon bang mga pagkakataon na nagbibigay ka ng sarili mo na kaya ko pa talaga to? Hindi naman. Nagkaroon ka ng duda? Nagkaroon po talaga ako. Siguro po nitong nung mga bago pa lang po mag-start. Po kasi feel ko parang sinasabi ko sa sarili ko, parang hindi ko po kaya i-manage yung time. So yung Pero sanay ka namang sumali. Apo. Kaya medyo... Kasi po, ngayon po kasi iba na po yung situation sa pagdating ko. Tama. So, dito naman sa naapektuhan ng mga aspeto ng intramural. So, katulad ng dinamika ng grupo interaction sa mga kasamahan at yung estado ng pag-iisip. So, sa mga kasama mo, naapektuhan ka ba nila? Halimbawa, na-motivate ka ba nila lalo? Sumali ka? Habang nag-practice, halimbawa.
Yun talaga yung cause ng stress. So, ano yung mga strategy mo na ginawa para para ma-manage mo yung stress mo habang nag-practice ka bago itong dumating yung crash? Ay, Pablo! Sa yung mga dapat gawin na parang practice talaga para hindi mahirapan mo kaya sa Pahinga. And then, yung sa suporta ba mula sa mga kaibigan, kasamahan, pamilya, o nagkaroon ba sila ng papel sa iyong karanasan? Naging supportive ba yung mga kapamilya mo sa'yo? naging supportive naman. Oo, so, maganda yun, mas maganda na habang sumasali ka sa competition, talagang may nagmamotivate siya sa'yo na, okay, kaya mo yan, matalo o manalo, go lang. So, sa naman, sa mayroon Coping mechanisms and resilience. The questions focus on coping strategies and resilience to uncover how participants navigate psychological challenges in intramural sports. They probe into the methods individuals use to manage stress, including routines or mental strategies, and explore how past experiences shape their resilience. Social dynamics such as team interactions and peer influence are also critical themes by examining the role of psychological pressure and expectations. The questions aim to understand the interplay between social factors and individual mental health. This approach highlights the balance between external influences and internal coping mechanisms. Social support and group. Finally, it also emphasizes the importance of social support and personal growth. Through challenges, they investigate how relationships with teammates, friends, or family and participant mental could be endured positively or negatively. The set of conclusions with reflection involving internal sport players, personal development, and equips participants to handle stress in other life areas. This question provides a holistic view of participants' journey, emphasizes the growth and learning through adversity, ultimately offering valuable insight in team-oriented competitive environmental. Psychological stressors and emotional challenges. The interview questions are designed to explore psychological stressors such as stress, anxiety, and emotional regulation among intramural sports participants. Questions about stress and anxiety delve into how individuals experience and manage these feelings in competitive contexts, revealing the influence of competition stages on their mental state. Additionally, questions addressing self-doubt and emotional regulation examine how moments of insecurity or overwhelm after participants' motivation and enjoyment. These topics align with principles of abnormal psychology such as understanding the impact of negative thought patterns and emotional dysregulation in performance-oriented settings.